Hi mga kabuji! At si Shaela. Hi! Siya yung classmate ko from ano ka, Tacloban, Belo? Yeah, Tacloban. Hello sa mga taga-Tacloban! Oh, taray sikat! Shout! Yan, may import tayo today. Import. Ayan, sino ka-play mo? Tita Shaela. Favorite mo ba si Tita Shaela ka-play? Sabihin mo, Tita Shaela, you're my favorite. Tita Shaela. You're my favorite. Thank you! Good job! Oh, nakita niyo yan. Recorded yan mga kabuji. Recorded yun. Paborito ako niya. Pakita mo kay Tita Shaela. Paano mag-draw ng circle? Paano daw? Hindi, nagdadraw ako ng Ay, Nag-draw ka ng name. Ganda naman ang drawing ng name. galing naman. Ako mag-draw ko ng circle. This is my circle. Look! Oh. Nice one! Oh, Happy mo naman. sabi sa inyo, paborito ako ng batang to. Hi mga kabuji, it's a sunny day. Pero malamig pa rin. Eh, pasok ko ngayon. Sasabay ako sa classmate ko na Filipino din. Si Shaela. Galing siya dito kanina. Nakipaglaro siya kay Aya. Ngayon, sasabay ako sa kanya para daw hindi na din lumabas si Aya kasi nga sobrang lamig. Ano ba ngayon? Negative ano ngayon eh? Negative 17 degrees. Pero kaya naman. Tsaka ano na eh, 2 PM na kaya hindi din gano'n kalamigan. Yan, sarap ng araw. Hi mga kabuji! At si Shaela. Hi! Siya yung classmate ko from ano ka, Tacloban, Belo? Yeah, Tacloban. Hello sa mga taga-Tacloban. Oh, taray sikat! Shout out sa mga kababayan ko dyan. Makatulong ako, nagdadrive ka nga pa. Nakala ko nagchichismisan lang kami. Ayun, classmate ko siya sa ano, sa HR program namin. May dadaanan kami isa pa, Pilipina din si Ate Debbie. Taga ano? Bulacan din. Bulacan, Santa Maria. Taga Santa Maria, taga Bulacan din nga pala. Shout out din sa mga Burn. Ayun. Parang hindi seryoso tong vlog na to. Listen mo, girl. Di ayaw namin magkatabi sa klase kasi nagtatawanan lang kami. Feeling namin mapapatawag na kami sa principal's office. Walang learning na nagamit pag talaga magkatabi. Self-interview ito. Ayan guys, oh, ang ganda ng panahon, Beno. Maaraw. Alam mo, ang saya ko pag may araw. Totoo ako din. Parang diba, ibang energy. Oo. Ayoko kasi pag madilim. Kamusta ka naman dito na ano? Yung adjustment mo dito lalo sa panahon? Weather-wise, nung una, kasi nagpunta tayo dito, di ba, September, so hindi siya Summer talaga. ba? Summer yun. Hindi siya sobrang, hindi ba siya sobrang lamig. Although, kasi nga, kakadating pa lang din natin nun. So, syempre, adjustment din agad. Yung sabi nila, summer, mainit na daw. Parang lamig-lamig. Balat na balat tayo noon. Oo, parang nakapang-winter. Oo. Pero, as compared to January, February, iba ang level din ng ano, iba ang level ng lamig ng February. No, kasi ngayon lang din tayo nag-reach ng negative 30. Kagabi, negative 30. Sabi ko, grabe ibang klase. Ibang, kailangan talaga mag-layers. Oo. Tsaka madalas gabi pa yung klase namin hanggang 9:30. Eh, syempre, di ba mainit sa school, mainit sa classroom kasi nga may heaters. Paglabas mo ng gate, bigla. tapos yung hangin talagang sasampalin ka. Sampal talaga. Yung alam mong, na-experience ko na yung tagos hanggang buto. Yung shiver na shiver talaga. Oh, no. Parang sa atin extreme na yun kasi syempre lumakad tayo sa Pilipinas, ano, may negative 38, ay may positive, may 38 degrees nga doon na init. Ayun. Iba talaga. Pero ano naman, na may naman tolerable na para sa atin, no? Wow. I think so, oo. Tolerable naman na siya. Kasi feeling ko din kung nag-start tayo ng
winter na intake, hindi din kakayanin. Feeling ko uwi din ako after sa one class. Ayun nga pala, single applicant nga pala siya dito. No? So, ano naman feeling? Kasi hindi ko alam kasi dahil dumating ako dito, kasama ko na si Aya, si Tatay. Anong feeling pag gano'n? In 3 kilometers, actually, it has its own pros and cons naman. Kasi, especially now na may changes ng policies sa IRCC, feeling ko mas may advantage siya on my end. In a way na, kasi nga wala naman akong kailangang i-extend na work permit kasi wala naman akong spouse. I came here single. Biglang umiti. Yung wala siyang OWP na kasama, pero I mean, legally single ako. Wala akong parang karga na ibang tao. So, ayun, parang at least hindi ko kailangang mamproblema sa mga maano ko, yung kailangan ma-extend. Kasi ako lang, yung sarili ko lang yung PGWP lang talaga. PGWP lang yung problema. So, yun ang advantage. Pero yung mga disadvantage. Yung disadvantage kasi, kung mag-isa ka lang, ang hirap. Mas malungkot, actually. I mean, kung wala lang, kung wala akong mga wala akong nakakasama sa church, kung hindi ko na kaka-interact yung mga yung mga naging kaibigan ko dito. Ko talaga, especially kasi first time ko ding nag-celebrate ng Christmas and New Year na malayo sa family, especially because I'm very, very close with my family. So, ang hirap niya na kailangan ko siyang imagine kay, before, diba, sanay tayo sa Pilipinas sa pag may mga ganong klaseng gatherings. Sama-sama, ang ingay, lahat ng daming pagkain. Pero dito talaga, sobrang adjustment talaga. Binabati ko sila through screen. Which is, hindi ako sanay. Saka at tahimik pa ng Christmas and New Year dito. Hindi naman sa pero sobrang fun ng... hindi ko sinasabing hindi fun ang ang beach. Pero iba talaga. Oo. Sobrang ang layo. Pero ayun, tsaka, din, since ako nga lang mag-isa, wala akong katuwang with my finances. But of course, when you decide to stay here, dapat ready ka talaga with your finances. It's just that, mas madali siguro financially if may katuwang ka, if may partner ka. Kasi, habang ikaw nag-aaral, you don't need to worry kung saan ka kukuha ng pang-tuition mo. Although, I mean, of course, given na din yan. Pero, I mean, iba pa din yung may katuwang ka kasi yung spouse mo or yung partner mo can provide, can work for 40 hours. Kasi limited lang tayo, di ba? Kasi students can only have 24 hours. Kung din naman, depende din sa mo. For example, ako, I also work. Pero, since lang naman, hindi naman ako makakapag-work ng part-time, ng full-time. So, hindi ko na ma-maximize ang 24 hours ko. So, minsan, I only get to have 12 hours a week. So, sayang din. Sayang yung hindi ko siya ma-maximize. So, ang mo din, ang income mo din, yung natatanggap mo, hindi din enough. So, hindi ka makakapag-ipon. Yun lang. Pero other than that, actually, nakakaya naman. Depende din yan kung gaano kakagaling o budget. Kasi hawak mo yung oras mo, di ba? Kapag mag-isa ka. Pero hindi ko naman okay lang ako na may kasamang OWP, RP, masaya. Masaya talaga. Pero kapag gano'n na single applicant, okay din. Di ba hindi yung... Oo, actually, sobrang kasi wala kang talagang hindi mo kailangan, yung worry mo talaga sarili mo lang. Kung paano ka mabubuhay for the next months, for the next days. Tsaka baka pag-explore ka din, Caribou Highway. Pwede ka gumala mag-isa. Lalo siya, sanay siya mag-drive. Tsaka ang daming stress din sa Pero okay lang naman. Actually, masaya naman. It's fun to, explore your options when it comes. Especially because this is a new environment for you. It gives you the chance or it gives you the opportunity to know more about yourself. Mga ganun. Ang galing mo nakakapag-drive ka na nagdasalita ha. Saan na tayo pinulot? Wait lang. Ayan, bali, eto na pala kami sa school, kaya lang, dadaanan muna namin yung isa pa nga naming classmate, si Ate Debbie, Filipino din siya. Sabi ko nga sa inyo, kami, halos yung circle natin, tatlo lang tayo, tatlong Filipina, tapos isang Mexican. Sa klase kasi natin, tatlong, alam mo, kami lang kasi tatlo. Oo, at saka wala naman kaming choice. Sama na magaling. Pero kasi actually, kung i-compare mo sa previous cohorts,
ang dami nilang Pilipino. Oo, like, mayroong isang cohort na siyam sila na Pinoy. Oo. So, tayo ang may pinakakonting, hindi natin na itaas kaya ang bandera ng Pilipinas. Gusto di magsama-sama. Sobrang weird na rin siguro kung hindi kayo tatlo lang kayo na Pilipino. Pero buti naman kasi maganda naman yung namin, yung dynamics namin. Talagang kapag yun din importante kapag yung international student, yung makahanap ka ng circle na meron kayong mutual understanding na kapag nahihirapan isa, talagang willing kayo na that's also one thing that I've learned. Well, actually, nasabihan naman na ako nito, but it's very important to know your people. To find like-minded people. Yung alam mo, kasi hindi naman may iwasan na may ma-encounter kang mga tao na alam mo yung hindi supportive, hindi ikaw contradict ka always. Pero kasi na yung pwedeng nagkokontrahan kayo pero in a positive way na hindi mo exactly. Yung healthy way. You won't mind. Stay a little late. Pero it's important to know the right people na tutulong sa'yo, na makakasalamuha mo kasi it also helps na pati sa mental health. Sa overall well-being mo. Surrounded ka ng good people. Kaya nga thankful din tayo, diba? Diba nung dumating tayo dito? Tapos yung mga Filipino community, sa church yung mga friends din namin. Correct. Diba? Kaya ganun. Kaya importante talaga. Kasi nga bilang mag-isa ka dito, kaya bagong environment, dapat talagang talagang ang dami mong hindi alam. From setting up your bank account, setting up your phone account, yung kahit pagpaano ng mga kailangan gawin sa school, with yung mga courses, talagang you need people. You can't do it alone. It takes a village talaga. But ayun nga, ala ka pang sasakyan, diba? Correct. Ang hirap talaga. So, it's important to surround yourself with the people na alam mong they have your best interest. Concerned talaga sila sa'yo. At saka grateful din kami kasi the destination is on your right. When we came here, talagang may mga tao naman talagang parang sinalo ka na agad pagdating mo, no? Tsaka, ayun nga, sobrang blessed kami in that aspect na may mga tao talagang into that na, tumulong talaga. Sinend talaga ni Lord para sa atin. Anyway, we're here. Susunduin natin si Ate Debbie dito. Sabi ni siya, kasi huwag na kami lumabas kasi nga ang lamig talaga. Kasi ang ulo ni Ate Debbie. Aso na ba? Ay, lumabas na siya. Ayan, nasundo na namin si Ate Debbie. Say hi, Ate. Hi, vlog! Ayan, si Ate Debbie din, isa din siya sa kapag kunwari talagang noon nung nag-work pa ako, naiiwanan namin si Aya sa kanya kapag nag-work din si tatay. Kaya nga sabi ko, di ba, masarap talaga na surrounded ka ng mga kila Roch, kila Ninang Roch ni Aya na iiwanan namin. Tapos kay Ate Debbie, si Shaela, nilalaro niya si Aya kapag may time siya. Kasi yung alam niyo saying na it takes a village to raise a child, totoo siya. Totoo. Hindi namin kaya kami tatlo lang ay nasa bahay at kami lang naglalaro. Ang hirap kapag nasa iba kayong Actually, ang din is, yun nga, parang intentional din ako pag bumibisita sa kanila. Kasi nga, alam ko ding, ayun nga, pag may oras talaga ako, binibisita ko talaga yung anak nila kasi anak ko din yun kasi kita ko din talaga si Aya, happy siya kapag may mga tao iba sa bahay o kaya kalaro siya kasi hindi naman siguro kami nagkakasawaan. Kaya lang syempre iba din talaga kapag may iba siyang kausap. Kasi sa Pilipinas, surrounded siya talaga ng napakadae. Lolo, lola, pinsan, tita, tito, lahat. Ayun. Masaya naman. Ano naman take mo ba sa recent changes ng IRCC? Sobrang wala din naman akong say sa dapat. Pero alam mo yung may sarili tayong opinion. Which is, sobrang yung pag-implement nila ng bagong changes, sobrang unfair for those who are already here. Tapos immediate talaga yung nila, no? Oo, at least man lang nagpalugit man lang sila. So, sa mga papunta pa lang or sa mga, hindi pa sana. Kasi yung parang baba ngayon, bukas implemented na or next week. Kasi may mga kakilala din ako na directly affected in a way na pag-graduate na sila this semester. Pag-graduate na sila this semester. Ang na ba agad yung
Oo. So, hindi sila makakapag-apply ng PGWP. Kasi, hindi sila yung spouse nila hindi makakapag-extend ng work permit. Kung ang work nila is hindi tier 0 or 1. So, alam mo yung... Hindi ka wala nakapag-ready na sana. Dati pa, naghanap na kasi agad-agad. Though, dapat naman talaga proactive tayo na-anticipate natin. Kaya lang, syempre, sino man makaisip nun, diba? Na bigla-bigla ikaw na agad yung affected. Saan tayo dadaan? Nakabase tayo sa Google Map. Ang layo naman, 9 minutes. 8. Kasi wala tayong ano. Sa summer talaga, mag-aaral ako mag-drive. Maganda kasi ang ano dito sa sakyan. Dapat talaga, necessity siya talaga. Tingnan mo ako kung siguro kung may partner ako na kasama dito, hindi ako mag-e-effort or like wala akong hindi ako talagang mag-i-initiate na mag-acquire ng sasakyan kasi okay naman na ako. Pero since nga wala akong katuwang na kailangan lahat is ako, talagang inano ko talaga na may sasakyan. Pag may bigla kang kailangan, di ba? For example, kasi majority din ng mga ma-applyan mong trabaho is nagre-require din sila ng license. Correct. Sabi ni Ate Debbie, huwag na daw namin siya idamay sa... Nakikinig na lang siya. Yung program, how about the program? Oh, I love that. Oo. Hindi, actually, enjoy naman. Nai-enjoy naman. Or siguro kasi, personally, nai-enjoy ko ding mag-aral. Totoo naman. Pero hindi ko na-enjoy maghintay dito. Alam mo, ang hirap kasi pag nag-merge, yung pag mag-merge ka, yan yung parang nakakapanik kasi hindi ko... Totoo. Kailangan mabilisan. But hindi ko pa naman, hihintayin ko lahat ng sasakyan na makadaan bago ako mag-merge dyan. So anyway, actually masaya yung program. Maganda. And kudos to the professors. Kasi ang galing nila. Alam mo yung hindi sila mema. Alam nila yung mga kailangang turuin. Relevant talaga. Relevant, exactly. That's the right word. So ayun nga, masaya siya. Mas na-appreciate ko yung yung program. Especially nung slowly na mas may nalalaman tayo about HR. Totoo. Kasi parang ang daing aha moments. Kasi all my life nasa education, yung linya ko. Pero nung naano ko na, ganun pala kapag employer ka, ito pala yung mga rights ng mga employees. Diba? Pero may ang laki din ng difference ng mga dito, law dito sa labor standards, employment law. Very siya. Hindi lang ako familiar sa Philippines kasi hindi naman talaga tayo na ganoon. Tsaka hindi naman ako nagmamind doon. I mean, kahit naman employee ako before, hindi din ako parang pakikuba sa mga employee. Basta sumasweldo tayo. Basta sumasweldo. Basta sumasahod. By 13. Basta alang kinakaltas niya na hindi tama. Correct. Oo, ganun. Pero ngayon, talagang naman pala, dapat inaalam mo talaga yung yung rights mo as an employee. Yung rights mo as an employee. Tsaka yung kasi alam mo, ang na-appreciate ko dito is that ang mga batas is pro-employee. Not much on the employer. Exactly. Diba? Sobrang laking relief nun kung empleyado ka. Kasi makikita mo ang malaking difference sa Pilipinas na kawawa ang mga empleyado, kawawa ang laborers natin. Totoo naman. Dito parang kapag may konting inconvenience lang, pwede kang magsabi na uncomfortable ka sa ganito, sa ganito. Ayaw naman natin mag-compare, diba? Kaya lang, syempre, based sa mga nakikita mo sa mga news and all, sa experiences ng iba nating mga kakilala, parang ang hirap reklamo or what kapag meron kang na-experience. Tsaka dito, ang playing ground is fair and square. Yes. Tapos lahat ng, alam mo, na-appreciate ko yung batas nila dito kasi yung mga ultimong, down to the very last detail na hindi mo expect na, pwede palang may law in that aspect, in that department na, oo nga, no, tas mas heard ang mga tao dito. Pro-employees talaga. Which is good. Parang hindi ka maagrabyado basta-basta. Correct, oo. Hindi mo kailangan ulitin yung mga rants mo para lang mapakinggan ka. Talagang you feel hurt and talaga dito. Nasaan na ba tayo? Di ba pala? Di ba umikot lang naman tayo. Hindi ko na naintindihan kung nasaan na tayo. Kabisado mo na yung Prince George ba? Hindi
pa. Pero yung alam mo yung mga laging pinupunta like sa groceries, sa superstore, Save On, sa Sapay. Yung pinakamalayo mo napuntahan na ikaw ang nag-drive? Airport. Ilang minutes yun? 15 minutes. Tapos hindi lang mahirap? Hindi naman. It's just that kung hindi ka sanayan lang mag-drive na open road. Pero nung nag-winter na ganito, di ka nahirapan mag-drive? Oy, naku, ang struggle niya. Malaki yung sobrang kaibahan. Oo, kasi aside from the fact na kailangan din na dapat prepared ka with your gears, such as your winter tires, na hindi ko naman siya minamind before. Tapos yung block heater, wala naman akong alam sa ganun. Kaya ang alam diba? I'm just a girl. Diba? So, ayun, kailangan ko siyang alamin. Kasi nga, kung hindi, ako din ang kawawa. So, yun yung mga Pero when it comes to driving, mahirap lang talaga pag sobrang bagsak ng snow. Kasi, ang snow dito, minsan sunod-sunod, diba? Like, nung last week. Unpredictable pa ka. Unpredictable, oo, correct. So, kagaya nung last week, talagang ang bigat ng snow, ang hirap mag-drive. So, minsan, kung pwede nga lang sana mag-cab na lang, di ba? Pero mag-book na lang. Pero sobrang tapos sobrang sobrang lamig din sa labas. So, hindi talaga siya mas convenient talaga na sasakyan. So, ayun, ano pa ba? Bala ko kumuha ng C5 driver's license. Sa summer pa din. Summer din? Summer din. Hindi mo na ngayon kasi ayoko mag-practice ng kasi baka yun ang na iniisip ko na parang di mo na kailangan mag-practice. Sanay ka naman. Kailangan ko pa rin mag-practice. Kasi pag hindi ko mapasa, kukunin nila yung lisensya ko. Yung pala. Hindi ka makakadrive. Kasi I have a valid driver's license here. I'm using my international license. Valid siya sa duration ng study permit ko. So, valid siya for 2 years. Tapos, after noon, kailangan ko na switch to class 5. So, kailangan talaga first take pa lang ng road test, napasado na. Kung hindi mo mapasa yung road test, talagang kukunin nila yung lisensya mo. Hindi ka makakadrive. Yeah, makakadrive. Tapos, babayad ako ng car insurance kasi hindi ko naman nagagamit. Sayang, di ba? So, kailangan talaga siya, Correct. Pero in fairness, buti na lang si Amiel, tsaka yung asawa din Ate Debbie, Kuya Jeray, isang take lang naman ng road test. Kasi iniisip namin yun eh. Patulong ka kasi sana kapag 3 months lang ang sa kanila, no? Oo, 3 months lang apply OWP. Ayun, buti isang lang. Kung hindi, paano naman kaming uusad dito? Kaya magpaano ka ba? Yung yung daan, yung... Kasi ang dito yung shoulder check. Yun talaga ang big deal talaga. Kasi sa Philippines, diba di naman ganong side mirror lang. Wala namang ganito dito. Ito na pala tayo. Yes. Okay lang ba dito ako mag-park? Kahit saan din. Kasi, parang mas malapit nga to sa natin classroom eh. Actually. Tsaka pag paalis din, after ng class, dito din mas malapit kasi doon malapit. Dito ka nagpa-park? Ala pala doon? Bawal doon sa harap? Hindi naman bawal, pero mas malapit lang dito. Ngayon lang ako maka-experience ng park. Mag-iinit lang muna tayo ng popcorn, mga kabuji, bago tayo pumunta sa klase. Kasi hindi pa tayo pwedeng magutom. Okay? Ayan, break time natin, mga kabuji. Pupuntahan ko yung Wednesday habit ko dito kasi visit dito yung therapy dog, si Sam. Punta natin siya. Upstairs in the marketing team where their office is. You want to give them a treat? Awesome. Can I give her a treat too? Shake hands. Thank you. So what is this? Oh, what is this? It's dehydrated beef. Oh, beef. I look forward to seeing you every Wednesday. Yeah. Nice bowl. Do you want a belly rub? Sam, do you want a belly rub? First get here, I like to. Get a video film. Huh? You're getting famous? Celebrity? You're the celebrity of the college? He is, yeah. Are there instructors who book Sam for like a classroom visit? can, yeah. Oh, But it's the permission is only for the instructors, not for the students. okay. You have to talk to your instructor. So you want to go over there, do you? I think I'm late for my class. Bye, Sam. Sam, see you again next week, okay? Ayan, nasundo na ako ni... Nasundo na ako ni Ay at ni Tatay. Pero nakatulog si Buji. Ngayon, pupunta muna kami sa sa church ng in-house, Prince George.
kasi kakalipat na may bagong location. So, nag-a-ice-ice sila doon. Makikian lang kami. Tulong lang kami, ganoon. Tapos para ano din, may ano kasi doon kids room. Papag-play ko din si Aya. Ayan, tsaka ano din, catching up with the Filipino community, sila Ate Marie, saka yung mga ibang mga ano doon, churchmates. Mababait sila doon. Tingnan natin mga kapuji. What's that? Parang yung ano mo, si Flip. Ayan, playing muna si Aya dito. Sa kids room. Nice? Nice? Sige, anak, drums ka. Perfect, diba? Wala ako dalawang Sabado para matayin ako sa hospital. Ayun yung nangyari sa araw natin, mga kabuji. Valerie had a fun chat with Shaela. Ayun, regarding nga sa ano, sa point of view ng isang single applicant dito na international student dito sa Canada. And tas nakasaglit tayo doon sa church, doon sa inaayos, sa bagong inaayos na church. Tapos ayun, gawa muna tayo ng assignment ngayong gabi. And ano ba? What's that? Dito makapag-Netflix. Daming assignment nila. Kaya nga. Gusto ko na matapos. Tapos mag-midterms na din. Ayun. Yan lang muna mga kabuji for today's vlog. Thank you for supporting our channel. Please continue to support us by liking, subscribing, and sharing our content. Panoorin nyo na din yung ads. Bye-bye guys. Bye mga kabuji. God bless. Bye.